Kahapon na alas 5 ng umaga, saktong-sakto, biglang mulat ang mata ko. Nagising po ako. Sabi ko, ay alas 5 na. Pumasok agad sa isipan ko, si Jovelyn. Pagkatapos, umupo ako sa may sopa sa amin, katapat ng CCTV. Tapos, biglang sa may TikTok, kasi lagi akong nanonood doon habang nag-upload ako. Biglang umapir yung video ko na masama yung pakiramdam ko. Yung binidyo ko nga din dito. Tapos, biglang may nag-doorbell doon sa video ko. Pero wala sa isipan ko na sa video ko may nag-doorbell. Bigla na lang, sabi ko, sino nag-doorbell madaling araw? Tingnan ko agad yung CCTV. Pagkatapos, tingnan ko sa pintuan, wala naman po nag-doorbell. Pagkatapos, tinignan ko yung sa may altar, biglang nalaglag yung picture ni Jovelyn. Tapos sabi ko, nagpaparamdam yung ate ko kasi malapit na yung, kasi 28 nga po ngayon, bukas ay 28 na, ganun, sabi kong ganun. Kasi kahapon kami napaninipan, nangyari yon alas 5 ng umaga, tapos ngayon 28 na nga po ng hapon. Sabi ko, anak, oo, alam ko nagpaparamdam ka, alam ko hindi ko makakalimutan na ika-4 months mo, ganun po yan. Tapos may paparamdam na may naglalakad sa hagdan, ganun. Kapag lapit na ng kanyang kaarawan, ng pagpanaw, at ganun din ang kanyang birthday. Or kaya may mga special na okasyon, kagaya ng mga may birthday sa isa sa amin, Christmas, basta laging lahat ng okasyon. Tapos mapapanaginipan ko din siya. Ang panaginip ko naman sa kanya, siya po ay nakaupo, tapos nagkukwento ko sa kanya. Tapos nakikinig siya sa akin. Tapos ang panaginip ko pang isa, yung jowa niya ay na kumakain sila ng seafoods, tapos tawa siya ng tawa. Yan, kasi yung jowa niya ay pinabalik ko nga po dito sa amin kasi 3 years na po sila. Parang ang pakiramdam ko ay matagal sila nagsama. Parang malalim yung pinagsamahan po nila. Kaya parang feeling ko, nandun din yung presensya ng anak ko sa kanya. At ang daming mga paramdam na parang kapag dumadaan siya, parang bang kasama rin si Jovelyn. Ayun, parang kasama lagi. Parang inano ko din na kaya rin nandito yung taong to. Kasi parang gusto rin ni Jovelyn, parang gustong bigyan ng trabaho. Tapos kasi dati, lagi ko sinasabi sa kanya, kasi away at bati sila, aso't pusa. Lagi ko sinasabi, anak, kung hindi kayo magjowa, hindi ko yan tatanggalin kasi all around naman po yan. Ay ko, kahit ano naman pwedeng iutos, hindi siya masela na batay, masipag. Sabi ko lagi sa kanya, kung hindi kayo magjowa, hindi ko siya tatanggalin. Alam niyo po na, di ba, kung isipin mo na wala si Jovelyn, napabalik po siya dito. Kung iisipin po yung salta kong yun. Kasi lagi nga po sila nag-aaway. Kaya bilang isang nanay, nasasaktan ako pag lagi sila nag-aaway. Pero yung ngayon, ang dami laging paramdam. Minsan, may mga paru-paro, kahit sabi nga po nila, nung makalipas daw ng 1 year, akita daw sa langit, hindi na magpaparamdam, pero hindi sa anak ko. Nararamdaman ko pa rin, nandito siya, naaamoy ko siya. Pag may tanong ako, dumadaan siya sa panaginip ko. Iba. Sa iba, madaling sabihin. Ako may kukwento sa inyo. Nung napabuhay pa yung aking anak, merong malapit na nawala sa amin na nanay naman po niya. Ngayon, pinost niya to sa Facebook. Sabi ko, anak, tingnan mo, pinopost pa tong ganito. Hindi ko kasi naunawaan kasi wala pa namamatayan sa amin. Si Jovelyn pa lang ang first time, ang aking prinsesa. Ay, hindi ko naunawaan. Anong nangyari sa akin po yun? Kaya ngayon, pag nakakita ko ng gano'n, nakaka-relate ako. Nag-i-emoji ako, umiiyak na lang. Kasi, dati-dati gano'n din ako.
Sabi ko, anak, ba't kailangan pang i-post? Nakakatakot naman kasi hindi naman sa amin po yun. Parang ang dating nakakatakot naman kasi pinupost pa yung ganito. Pero nangyari sa akin. At sa anak ko pang prinsesa nangyari. Napakasakit. Sobrang sakit. Sabi, may nakakwentuhan ako. Sabi, pag daw po siya ay nakikipaglamay, pag uwi daw po niya, napakasakit sa kalooban, nanghihina daw po siya. Sabi ko, sino naman yung iyong pinuntahan ng lamay? Kaano-ano mo ba yun? Sabi niya, kaibigan, naranasan mo na ba yung pamilya mo, lalo't mahal mo sa buhay? Hindi pa daw. Pag naranasan mo yung parang kang namatay na rin. Napakasakit. Sobrang sakit. Sobra. Kailangan lang talaga maging matatag kasi may anak pa akong isa. Pero yung sakit talaga sobrang sakit. Sobrang sakit. Di wala man lang sa isipan ko. Naiiwan kami ni Joelyn. Kasi nasa isipan ko, magkakaroon ako ng maraming apo. Baka mabuntis ka agad yung anak ko kasi may mga jowa lagi. Yun ang nasa isipan ko. Wala man lang sa isipan ko na iiwan kami ni Joelyn. Wala talaga sa isipan ko na mawawala si Joelyn. Kasi hindi sakitin yung anak ko. Tapos bawat problema niya, alam ko lagi matapang yung anak ko. Hindi siya mawawala, hindi siya susuko. Hindi siya mawawala sa amin. Wala talaga sa isipan ko nangyari ito, lahat ng ito. Hanggang ngayon, lagi ko wini-wish. Pag nakakita ako na pwede ako mag-wish, bulalakaw, or kaya yung mga kung ano may sinasabi nila na swerte. Lagi ko wini-wish, magising na ako, bumalik na yung anak ko. Yun ang lagi kong wish. Kung halimbawa na nanaginip ako, magising na ako. Ayoko nang ganito. Ayoko mawala yung anak ko. Dami nagpapayo sa akin na lahat tayo mawawala. Pero ang sakit. Nahirap pong tanggapin. Talagang napakasakit. Yung iba kasi sinasabi nila, kasi hindi pa nila nararanasan, lalo na mawalan ng anak. Napakasakit sa kalooban. Sobrang sakit. Walang hihigit na sakit. Dati-rati. Sabi ko, napakasakit mga anak. Ang sakit-sakit talaga mga anak. Ang hirap umiri. Wala pala yun yung mga ganun sakit. Wala pa yun sa taong nawala ng anak. Lalo na yung anak mo, mahal na mahal mo talaga. Nagagawin mo lahat para maibigay lang lahat ang pangangailangan ng iyong anak. Alam po yan ng aking anak. Gagawin ko lahat para sa aming pamilya, para sa mga anak ko. Pero hindi ko inaasahan mawawala ang aking anak. Sobrang sakit.